Okay, dagdag ko lang itong reference number, hindi natin natalakay kanina. Yan, kada may na magka-cash out, halimbawa, ito, cash out, i-check nyo muna yung reference number, halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan, cash out yan, then, dito may cash in naman, ganyan, ayan, ito pa, load, nag-load. Yan, dito hindi pwede maulit ang numero. Ibig sabihin pag naulit ang numero, na-transact na 'yon, pwede na cash in na or na-send na. Okay, tingnan natin ako ano mangyayari pag naulit ang reference number. Halimbawa ito, 3, 4, 5, 6. Kaya kada transact, halimbawa may magka-cash out, check nyo muna yung reference number, input nyo dito, and then enter, ayan ang lalabas. Halimbawa, may nagpa-cash out, ibang tao, nakita nyo reference number, na enter mo na, tapos may bumalik, iba naman tao, ibig sabihin same number, ibig sabihin madodoble ako, hindi mo ma-check dito yan, kaya nagpupula siya. Okay, naintindihan po ba? Yun lang po muna. Kada transact ng cash out, i-enter muna dito. Okay, pag nagpula, ibig sabihin na transact na yun. Okay po, hanggang dito na lang po muna, and maraming salamat. Sa may gusto po nito, PM lang po kayo, iwan ko yung link sa baba, and then click nyo lang po, fill up kayo ng form with your GCash number. Okay, andyan na rin po yung GCash number ko ilalagay. Salamat po, bye-bye. Okay, good day everyone, GCash tracker tayo. Sa mga wala pang GCash tracker, PM nyo lang ako. Ito siya, kita na agad lahat. Ito yung kita nyo, and then ito yung cash flow. Ito yung cash balance. Malaki yung cash ko kasi marami nagka-cash out dito. Then sa GCash 4,000 lang. And then kung makikita nyo, 18,000 plus 4,000 is 22,000. Kaya sumobra to kasi yung ibang charge sinabay na dito. Kaya kagaya nyan, 500. 500 is 5 lang sa akin. Kaya yan, 505. Nilalagay ko 505. Okay, mababa to kasi 1,000 sa akin, pero 1,000 is 10 pesos. So dito tayo sa normal, regular fee. Ayan, sample. Okay, puhunan tayo sa cash ng 10,000, then sa balance ng GCash is 10,000. Double click natin dito, day to day, and cash in. Cash in, about 2,000. Ayan, may nagpa-cash in. Singilin nyo muna sila ng cash in, singil muna ng 2,000. So yung 2,000 papasok siya sa cash balance mo. Then bago mo i-send yung 2,000 sa GCash ng customer. Okay, automatic yan, magbabawas. Then makikita nyo 20,000 pa rin ang cash flow. Pag ito nagmali, ibig sabihin may error dito. Okay, and then next, yan, 2,000, 40 pesos ang charge, automatic 40 pesos. Then cash out. Cash out tayo ng 3,000. About 3,000. Cash out. Okay, kung magka-cash out kayo, pasan nyo muna or pa-QR yung 3,000 bago nyo i-release yung 3,000 as cash. Okay, pasan muna. Alam mo, nag-send na, pumasok ko sa GCash nyo, nakita nyo, and then bago nyo i-release yung 3,000, ibabawas nyo sa cash nyo, cash balance. Okay, kung makikita nyo, umiikot lang yan. Yung cash flow natin 20,000 pa rin. And then check na natin sa others. Dito papasok yung bills or bank transfer. Halimbawa, bayad sila ng tubig. Tubig, kanong tubig, 1.5 lang muna natin. Yung tubig nila is 1.5. Yan, singilin nyo muna sila ng 1.5. Wait lang. Kung tubig ay 1.5, may charge na siya agad na 30. Then bukod pa yung charge sa processing fee nung pagbayad sa tubig. Kahit mag-add lang kayo, kahit 10 pesos or 20, kayo na bahala. Okay, kung makikita nyo, 20,000 yan. So kayo na maglalagay dito ng 1.5 plus charge. Pero yung charge iwalay nyo lang, bukod nyo lang yan. So 1.5 lang kasi nabawasan kayo ng 1.5 dito. And then 1.5. Wait lang, ayusin natin. Lagay natin yung 1.5.
Pero pag ano, ayusin ko na lang ito para automatic charge na lang sisingilin nyo. 1.5 ano. Kasi hindi nagtali siya dito eh. Ibig sabihin may kulang. So, siningil mo siya 1.5. Lagay mo dito yung 1.5. Tapos bukod pa yung singil mo na charge. Okay, 1.5. 1.5. Ayan, tali na siya ulit. Ayusin ko na lang to para automatic nagbabawas. Parang nag-cash in lang din siya or cash out plus charge. Okay? Makikita nyo naman ang next natin is load. Kung nag-load siya ng 50 at gamit yung pang load is Gcash, may charge siya na 1 pesos. So ilalagay nyo dito 15 load niya, 51 automatic, 51. Tapos magcha-charge pa siya ng 5, 56 ang sisingilin mo sa kanila. Ayan. Mababawas sa Gcash mo, magbabayad siya ng cash na 56 kasama charge. Okay, next is cash out. Cash out. Kung cash out, halimbawa is 3,000. 3,000 ang cash out. So, nag-decide si customer, isasabay niya na daw sa 3,000 yung kanyang fee. Magiging 3,060. Kayo na mag-e-edit dito. Gawin nyo tong 3,060. Okay, edit natin. Manual edit to kasi isasama niya lang eh. Yung charge ka na lumabas sa 3,000, yan na naman. Okay lang yan at may sa inyo rin naman papasok yan. Okay, gawin natin 3,000 plus charge 60. Ito sa kanya yung manual. 3,060. Ayan. Kung makikita nyo yung cash flow natin, lumagpas 20,060. Ibig sabihin na dito yung charge. Okay, hanggang doon lang po muna tayo. Meron pa ba yung dito? Yung kalimutan, automatic yan. Double click nyo lang. Lalabas ang date. Ano pa ba nakalimutan natin? Ba may nakalimutan? Pagpasa ko yan sa inyo, halimbawa nag-avail kayo, send ko yan through email. Okay na, malinis na yan. Ayusin ko na po yan lahat. Kagaya nito, medyo may error lang dito. Siyempre, nagbabago ako ng price. Depende sa customer na gusto. Halimbawa, 10 yung charge or 15 yung charge per 1,000. Dito lang siya babaguhin. Ayan. Okay, dito na muna natin tapusin yung ating video. Sa may gusto po PM, mag-iwan ako ng link yan sa baba kasama yung aking Gcash number. Okay, maraming salamat po and bye. Okay, dagdag ko lang itong reference number, hindi natin natalakay kanina. Yan, kada may na magka-cash out, halimbawa ito ang cash out, i-check nyo muna yung reference number. Halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, cash out yan. Then dito may cash in naman, ganyan. Ayan, ito pa, load, nag-load. Ayan, dito hindi pwede maulit ang numero. Ibig sabihin pag naulit ang numero, na-transact na yun, pwede na cash in na or na-send na. Okay, tingnan natin ako ang mangyayari pag naulit ang reference number. Halimbawa ito 3, 4, 5, 6. Kaya kada transact, halimbawa may magka-cash out, check nyo muna yung reference number, input nyo dito, and then enter. Ayan ang lalabas. Halimbawa may nagpa-cash out, ibang tao, nakita nyo reference number, na enter mo na, tapos may bumalik, iba naman tao. Ibig sabihin same number, ibig sabihin madodoble ako, hindi mo ma-check dito yan. Kaya nagpupula siya. Okay, naintindihan po ba? Yun lang po muna. Kada transact ng cash out, i-enter muna dito. Okay, pag nagpula, ibig sabihin na transact na yun. Okay po, hanggang dito na lang po muna. And maraming salamat. Sa may gusto po nito, PM lang po kayo. Iwan ko yung link sa baba. And then click nyo lang po, fill up kayo ng form with your Gcash number. Okay, yan. Dyan na rin po yung Gcash number ko ilalagay. Salamat po. Bye-bye.